Welcome back mga kaagdab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre magbibigay po tayo ng pinakamagandang update po ngayon sa social media. Ito po yung pinaka-latest na kung saan nga po pag-uusapan po natin. Pero syempre ang nakikita nyo pong video throwback lang po ito. Masarap po kasing balik-balikan at masarap pong panoorin yung mga panahong hindi po tayo dinadaya ng mga cellphone. Hindi po tayo dinadaya ng mga nag-i-edit lang. Dahil sa panahong ito, hindi po uso ang mga apps na kung saan po pwede mo nang i-download at magagawa na pong kumbaga yung gusto nilang gawin na tatanggalin yung mukha, papalitan sa isang iglap lang. Di po ba? Samantalang dito, mga panahon na yan, hindi po magagawa at wala pa pong mga cellphone na high-tech katulad po ngayon. Kaya nga po sabi nila, malaki daw po ang pagkakaiba ng 2015 sa 2024. Tama naman po. Pero wag ko na raw pong ipakita o iparamdam yung mga ganyang video. Kaya nga po pinapakita ko to para mainis po sila. Di po ba? Para kumbaga lalo po silang magalit. Di po ba? Sa part ng video na to, may papakita ako sa inyo mga kaaldab. O may pag-uusapan muna tayo bago tayo tumalakay sa pinaka-update po natin. Marami po kasing nagtatanong, Mr. Destiny, naaalala mo ba tong post na to? Itong pictorial na ito? Sa mga hindi po nakakaalam, ito po yung Destined to be Yours pictorial. Pero pansin nyo na malaki na po yung tiyan ni Mengay dito. Pansin nyo na, kumbaga, parang iba na yung hugis ng tiyan niya. Pansinin nyo po. Di po ba? Kasi ano na yung tipong medyo malaki na nga po. Kita nyo hindi na dumidikit yung tiyan ni Alden. Yan, ano yan ha? Legit yan ha? Hindi po yan inedit. Wala pong editan na nangyayari sa channel ni Mr. Destiny. At yung panahon na to, mahirap na po i-edit yun. Hindi po ba? Para lang klaro, para lang po sa mga nagtatanong po ba. Yan po yung pictorial ng Destined to be Yours na kung saan nga po nagkaroon, di po ba, ng Baby Teo. Well, punta na po tayo sa ating pinaka main update. Pero bago nga po natin simulan yan, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senior. Re-remind ko lang po sa mga dumadaan at sa mga bumibisita po. Dito po sa channel ni Mr. Destiny, wala pong pilitan. Kung ano po yung nababasa ninyo, napapakinggan ninyo, napapanood nyo sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, yun ay base po sa mga nagre-react. Well, marami po ngayon nagre-react ng masasakit at maanghang na salita kay Mengay. Kaya nga po sabi ng mga ilang Aldab Nation, kayang-kaya naman pong buhayin o buhay na po si Alden Richards si Maine Mendoza kahit hindi na po siya magtrabaho pa. Totoo yan mga kaaldab. Sabi nga po ng iba, pinapatigil na nga po daw ni Alden si Maine na kumbaga yung pumokus na lang siya. Di po ba sa private life nila ni Alden Richards? Yung tipong kahit hindi na po siya bumalik sa 8 Bulaga. Di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, sa update natin to, maraming magtataas ng kilay. Maraming magsasabi na, naku, fake news ka na naman, Mr. Destiny. Title pa lang, halatang halata na. Wala pong pilitan. Pero yan po ay base sa mga Aldab Nation. Di po ba? Sa mga mami, sa mga tita, sa mga senyor na wag na, kumbaga kung ako kay Alden Richards, hindi ko na papayagan pa si Maine Mendoza na bumalik sa Itbulaga. Diyan nyo malalaman yung toxic. Di po ba? Sa mga comment po sa Facebook, sa YouTube, na kapag wala si Mengay na mas inuna pa raw po niya yung pagbabakasyon. Araw-araw naman o madalas naman siyang magbakasyon. Tsaka binabatikos po siya. Siya daw po yung pinakamaraming bakasyon ngayong 2023.
2024. Di po ba? Simula daw po 2023 hanggang 2024, siya lang naman daw po ang pinakamaraming bakasyon na ibinigay ng Eat Bulaga, na sinasabing abuso na raw po si Mengay. Kung ganyan ang ganyan, dapat palitan na nga po raw dahil nababakante daw po yung iba, imbis na yung mga ibang artista nagagamit, di po ba? Pero sabi ko sa inyo, low budget lang naman po talagang Eat Bulaga. Siguro isa na rin sa rason, di po ba, na kumbaga hindi makakuha po ang Eat Bulaga dahil wala nga po bang pambayad, dahil masyadong mababa nga po ang binabayad para po sa TVJ, o sabihin na natin mga kaaldab na kumbaga kahit sabihin natin walang kontrata, di po ba? Sabi nga po ng Eat Bulaga, wala daw po silang pinirmahang kontrata. Hanggang gusto daw po nila, kumbaga andyan sila. Di po ba yung kontrata na yon walang expiration? Di po ba? Although pumirma sila pero walang expiration, ba? Kaya nga po sabi ko sa inyo, magugulat po kayo sa mga nakomento. Baka sabihin kasi, hindi, gawa lang ng Aldab yan. Lagi po tayong may kasalanan. Tayo po yung pinagbibintangan. Kaya sabi ko nga po, ini-encourage ko yung iba na magbasa lang ng comment o basa live. Lalo na po kapag therapy na. Kasi dyan umi-eksena talaga si Maine. Hindi may iwasan na mabanggit po siya. Kaya nga sinasabi ng iba, naku, wala namang binabanggit kay Menga. Hindi po sila nanonood ng live. Hindi po sila, kumbaga, hindi po nila nababasa. Although baka sabihin nila, nabasa nila dahil tapos na nga po yung live. Hindi po ba? Doon magre-react. Ba't wala si Mengay? Tapos andito si Congressman Arjo sa District 1. Totoo naman hindi naman po talaga umalis si Congressman. Nasa District 1 lang po talaga. Kaya lang, paano maniniwala sa akin? Kahit naman ipakita ko yung mga video, sinasabi nila, matagal na yan. Di po ba? Kumbaga, nung nakaraang buwan pa yan, ngayon lang in-update, ngayon lang ipinalabas. Yung tipong, mapapaisip ka rin. Di po ba kung itutuloy mo nga to, kung ipopost ko, dahil alam ko kung sasabihin ko yan mga kaaldab, ibabash lang po tayo Di po ba? Pagkatapos mong ibash, kung ano-ano pang maanghang at masasakit na salita, di po ba? Na hindi, galit ka lang kay Congressman kaya sinasabi mo yan, hayaan na natin, di po ba? Kung sa tingin nila nandun nga po sa Canada, sa Athens, Greece, tapos nasundan ng Italy, tapos ngayon nasa Europe, okay lang. Wala naman pong problema yan. Di po ba? Hindi naman po tayo namimilit. At bakit nga po ba sila galit na galit? At bakit nga po ba sila inis na inis sa mga ina-update natin? Gayong alam naman po nila na number 1 Aldab Nation tayo. Kumbaga simula since 2015 Aldab na po tayo. Hindi tayo kayang tibagin, hindi tayo kaya pahintuin. Kahit ano po yung gawin nilang pambabasag sa akin, never po. Hindi po ba? Kasi sabi ko nga po sa inyo, hindi po kami yung nagpapakalat ng mga fake news, yung mga nababasa po ninyo sa social media. Ang sa amin po, totoo lang, di po ba? Kasi yung issue po kay Pauling, kay Mengay, nagkaanak po sila. Tapos nagkasabunatan. Di po namin yung ginagawa. Tapos kay Shu Ramirez, sa anak niya, wala po kaming pakialam doon. At never po namin pinapakailaman yung mga bagay na ganyan. Kaya lang, ina-update lang po namin yan para lang po, klaro. Hindi po ba? Maghahamon nga po ba si Mr. Destiny na idemanda yung mga nagpapakalat ng mga post na yan? Kung ako po yung tatamaan, kung yung IP address ko po yung makikita nila, di po ba? Kung kailan ko siya ginamit, kung kailan ko siya, nandun lahat naman yun, nakarecord naman yun sa computer. Kaya nga po nadedetect po yung IP address natin ng YouTube pagka nahack yung account nyo, di po ba, na ibabalik dahil nga po sa computer na ginamit mo. Kung kailan dyan at yun, kung kailan ka nahack at yung computer na ginamit mo, di po ba? Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest nga po na i-upload po natin maya-maya lang.
Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.